Itsapuera si Bubuim. Nagkalat ang hinayupak sa ASEAN, anak ng kagwang. Nawala, biglang naglaho na parang bula. Hindi nakasama sa putuop ng mga leader sa ASEAN. Kasama ang pinakabagong Prime Minister ng Japan, anak ng kagwang. Sinusuka na yata si Ngiwim sa ASEAN eh. Bawal yata doon yung pangiwi-ngiwi sa ASEAN, anak ng kamuti. O ito, Congressman Pulong Duterte versus Browner. Uminit po ang world war nila. Palitan ng mga maanghang na salita sa isa't isa. Ito ay patungkol sa West Philippine Sea na gusto na yatang makipagdigmaan itong gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kagwang. Akala mo may mga sandata tayo, anak ng kamuti. Lalabanan mo yung China, muta lang tayo ng China. Kamuti itong mga hinayupak na ito. Gusto yata, sawa na yata sa buhay itong mga animal. Vice President Inday Sara Duterte, ayan ho, nagsalita doon sa Singapore, Philippine-Singapore anniversary, 10th anniversary. At pinasalamatan ng mga OFW, biro pa niya, ipako nyo na lang ako sa cross. Bakit kayo nasabi ni Inday Sara? Maganda po yung mga gustong gawin ni Vice President Inday Sara sa Pilipinas, nakahalintulad po sa Singapore. Marami pong nakikitang magandang sistema si Vice President Inday Sara na pwede pong i-apply sa ating bansa. Kaso ang problema, day, yung mga naisip mo, day, ay hindi mangyayari pag si Bongbong Marcos ang presidente na nakaupo ngayon. Pero ang sinabi ni Inday Sara, nangyari na po sa Davao. Kung ano po ang nangyari sa Singapore, nangyayari na po sa Davao. Mamaya, pakinggan po natin yung mga interview kay Vice President Inday Sara at talumpati na dyan po mismo sa Singapore. Unahin po muna natin, tika lang bago natin unahin, anak ng kamuti. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Kasama na po yung mga trolls ni Ngiwim at ni Baki. Kailangan natin banggitin yung subscribe. Ayaw mag-subscribe eh. Ayaw rin mag-like, anak ng kagwang. Mag-like na kayo para masayang buhay natin dito. At subscribe na rin. No? Unahin na po natin yung banatan, patamaan, patutsadahan ni Kong Pulong Duterte at ni Browner tungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Narito po ang balita, pakinggan po natin. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw nga ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa, mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Correct. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakauniforming mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Brawner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks, panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, ama ng mambabatas na naungkat ng Nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger-happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News. Maganda po yung usapin na to sa West Philippine Sea kasi dito mo matutukoy kung sino po talaga ang tunay na makabayan at sino po talaga ang tunay na panig sa kapayapaan. Kasi ganito po yun. Napakadelikado po kasi sa atin. Pag ang iniisip natin ay digmaan, wala po tayong panama dyan. Tanggapin natin Tariela, Browner, mga hinayupak kayo. Ang bububo nyo naman. Pag sinasabi mo nga, pag pinag-usapan mo ang kapayapaan, may kapayapaan ba sa inyong ipinagmamayabang na meron tayong missile system na dumating dito sa Pilipinas, galing sa Amerika, na sinasabi ho ninyo na aabot hanggang China? Anong kapayapaan dun?
at ang sabi ninyo walang pinapatamaang bansa, binanggit nyo yung China eh. Aminin nyo na lang, ngayong direksyon ninyo ay kaguluhan, hindi kapayapaan. Alam nyo, mapaglinlang itong si Tariela at si Browner. Meron niyang mga plano na alam naman ng maraming Pilipino, itong mga to ay hugas kamay pa rin. Alam natin gusto nilang ang digmaan. Ito ay political motivated pa rin ho ito. Itong nangyayari ngayon na mga hakbang ng mga militar. Real talk lang si Pulong Duterte. Yan ang totoo. Ano ba ang mapala natin dyan sa digmaan na yan? Anak ng kagwang naman ho. Sasabihin mo agad pro-China. Sasabihin mo agad taga-depensa ng China. Tingnan mo lang muna ang China. Bago ka putak ng putak, bago ka magmayabang, tama si Pulong Duterte. I-check mo muna yung kapasidad ng China. Kung anong bansa ho ito. Anong meron sa bansang ito at ano ang meron din sa atin. Ano ang kakayanan nila at ano ang kakayanan natin. Simple lang ho yan. Hindi na po natin kailangan pa-animal mag-debate na pro-China ka, anti-China ka. Oh. Ang debatihan, ang real talk na lang pinag-uusapan natin dito. Real talk na lang, Tariela. O, sabihin na lang natin, pareho tayo makabayan. Sabihin na lang natin, na mahal natin ang Pilipinas, kahit hindi ninyo mahal mga animal kayo. Kasi kung mahal nga ho ninyo ang Pilipinas, hindi sana galit na galit kayo sa corruption ngayon under Marcos admin. Binanggit mo pa, Tariela, yung COVID-19. Anong corruption sa COVID-19? Parmali, gawa-gawa ni Rizal Antivirus. Ang corruption under Marcos admin, animal, meron pang magkano? 15 billion na di umano mga ghost projects dyan sa Armed Forces of the Philippines. Huwag nyo utuin ang mga Pilipino. Kung kurap pa si Tatay Digong ng COVID-19, hindi sana patay na kayong lahat, anak ng kagwang kayo. Ang korupsyon ay ito ngayon, malala under Marcos admin, 1.2 trillion pinag-usapan, puro ghost projects, sa flood control pa, meron pa kayo dyan sa military. Nasaktan lang kayo sa mga banat ni Kung Pulong, real talk. Hindi po kapayapaan yung mga isinusulong ninyo, mga anak ng kagwang kayo. Ang gusto ninyong kaguluhan, no? Yung ang balak ninyo sa bansang ito, simple lang i-fact check nga ho natin, ano po ang kakayanan ng ating bansa, no? Na makipagdigmaan sa China. Yan lang sagutin ho ninyo. Sagutin lang po natin yan. Meron ba? Putang ina, wala tayo sa kalingkingan, mga animal kayo. Huwag nyo naman isuga ang mga Pilipino sa inyong kaibangan. Utir kanon nga lang, animal, umiiyak na kayo eh. Tapos ngayon, nagmamayabang kayo ng missile system. Tama si Kung Pulong. Kung subukan tayo, paputukan tayo ng missile ng China, dahil nagmamayabang kayo, naaabot yung missile system ng Amerika sa China. O, yan na tayo ngayon. Kaya nyo bang saluhin yung missile system ng China? Mayroon ba tayong tinatawag na Iron Dome, gaya ng Israel? Pag binumba ng mga missile, mayroon tayong pananggalang? Wala eh. Wala tayong ganun. Huwag nyo na pong ipilit na yung sinasabi ninyong makabayan, hindi kayo makabayan, makabayad kayo, mga anak ng kagwang. Yung issue sa mga mangingisda, putang ina, sa panahon ni Duterte, mismong mangingisda sa Baho de Masinloc. Sabi nila, nakapangisda ho sila. Walang habulan na nangyayari, malaya ho sila. Binubumba, hindi sila binubumba ng mga water cannon. Kailan po nangyari yan ngayon yan? Under Marcos admin, kasi yung foreign policy ni Bangag, halatang halata. Enemy to China, friends to USA. Yun ang maliwanag dyan. Huwag tayo magpadala sa mga sulsul ng mga kano. Yun ang problema sa atin eh. Kapayapaan pala ang gusto ninyo, nakipag-usap ba kayo ng harap-harapan sa China? Kailan ba pumunta si Bongbong Marcos sa China? Para makipag-usap ng kapayapaan. Na isang bisis, wala. Pumunta lang siya nung pagka-apo niya sa pagka-presidente. Pumunta sa China, saglit lang. Pinagmayabang pangaho ninyo eh. Nahinarap si Bangag ni President Xi Jinping. After nun, hindi na siya bumalik sa China. Hindi na siya nakipag-usap. Mas mabuti pa si Tatay Digong, pinatawag pa ni President Xi Jinping. Kahit na hindi na presidente ng Pilipinas, nakipag-usap pa. Si Tatay, ang presidente ng China kay Tatay Digong. Pero kayo, ang kapayapaan ay nadadala sa usapan, hindi nadadala sa yabang. Yan ang mahirap sa inyo. Halatang halata po kayo na kayo'y nasusulsulan. Kaya tama ho yung sinasabi ni Kung Pulong dito. No? Na, sabi niya na, ni Kung Pulong Duterte, kung ang pagmamahal lang di umano daw sa bayan, ang pinag-uusapan, utang ina, huwag nyo kaming lekturan. Dahil kayo, hindi nga ho ninyo kayang makipaglaban sa kurakot sa gobyerno. Utang ina, lalaban pa kayo doon sa tawag yan, sa incheck, anak ng kagwang. O ito, sinabi ni Kung Pulong Duterte, ayan. Don't lecture us about defending the nation. If you can't even defend the people from thieves in uniform and such, the Filipino people do not need someone who is trigger happy for another country. They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as target. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else fingerprints. Kutsa. Ang linaw-linaw guys, no, na
itong Armed Forces of the Philippines, nagiging uto-uto na po yan ng mga militar, ng USA. CIA nga, sabi ni kung kulong. Defending the nation. Hindi ho nga kaya ninyong dipinsahan ang mga Pilipino laban sa mga kurakot sa gobyerno ngayon. Tapos sasabihin mo defending the nation. What more pa kaya? Sa digmaan ang pinag-uusapan eh. Meron ba kayong statement na galit kayo sa kurakot, Armed Forces of the Philippines? Meron ba kayong statement na galit kayo kay Martin Romualdez na binusalan yung mga bibig ninyo? Wala kayong ganun statement eh. Kaya wag nyo na kaming paglulukuhin. Nakakalungkot dahil sira na sira yung Armed Forces of the Philippines sa panahong ito under Browner. Yan ang maliwanag. Yung dignidad, integridad na pinag-uusapan, wala na ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Nagsimula yung sinusuka, nagsimula yung tinatridor ninyo si former President Duterte at pinayagan ninyo ang gobyernong bangag na kidnapin si Tatay Digong. Alam mo, nakakahiya kayo mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines except sa mga matitino. Dahil pinagmumukha ninyo na political partisan kayo, dapat non-political partisan kayo. Halata na kasi kayo, kaya binabanatan kayo ni Kung Pulong Duterte. Bakit ba kasi kayo nagmamayabang? In fact, hindi naman natin missile system yan eh. Galing naman sa Amerika yan. Ano ang panama natin? Sa China. Nasabi nga ho ni Tatay Digong, isang pindot lang tayo, siguro minuto lang, bura tayo sa mapa. Yan ba ang gusto na mangyari ng mga militar? Ang kapayapaan ay dinadaan sa tamang usapan. Na ano pa rin ako dyan, kumbinsido pa rin ako dyan. Bakit ba si former President Duterte, hindi naman tayo dumating sa punto na mayroong issue na nananakop, may mananakop, may nambubuli. Wala namang ganoon. Bakit kayo binubuli? Bakit tayo binubuli? Dahil sa liderato. Leadership yan. Yan ang problema, leadership problem. Hindi marunong makipag-uusap ang head of state sa China. Sino ang kausap ni Bangag? Amerika. Na sinusulusulan lang. Magiging sandwich nga ho tayo dito pag nagkataon, pag hindi ito napipigilan, pag hindi ito nabubulgar ng taong bayan at ng mga politiko, itong plano ng Marcos admin. Punta na, magiging sandwich tayo dito, may iwan tayo sa ire, magiging parang praktisan tayo dito. Pagpapraktisan lang tayo ng mga missile ng China. Baka ito kasi ang Amerika at China, maganda ang economic partnership nila ngayon. No, nag-uusap sila, di ba? Si Donald Trump nakaraan pumunta sa China, nakipag-usap kay President Xi Jinping. Kung iiwanan tayo sa ire at magkasundo itong China at Amerika, o sige, digmain natin ang Amerika, ang Pilipinas para masampulan yung mga pandigma ninyo. Parang magiging training ground tayo, no? Ng China. Kasi ang Taiwan, hindi yan didigmain ng China. Kasi sabi ng China, kasama namin yan eh. Part pa rin yan ng China. Kadugo pa rin namin yan eh. Hindi pwedeng digmain. So ngayon, ang galit ng China saan mapunta? Sa Pilipinas. Parang ang lumalabas tayo, bumibili ho tayo ng away nang hindi natin away. Ang problema natin naman kasi, yung territory dispute lang naman. Madali lang naman pag-uusapan yan. Wala namang pag-aagaw ng teritoryo natin, wala. Yung exclusive economic zone lang naman ang pinag-uusapan dyan. Kaya yan. Pag kausapin ang China, kaso ang problema, itong Pilipinas, ang presidente hindi marunong makipag-usap. Hindi marunong makipag-negotiate. Baka imbis na mapabuti ba na makipag-usap kay President Xi Jinping, baka mapasama pa. Kasi nga, utal-utal, walang alam, bubo ang Pangulo natin. Tingnan mo, sabi ni sabi ni Kiko Barsaga, sinagot din ni Kiko itong si Browner. Nanawagan ako sa ating mga kababayan, sabi ni Browner dyan, na huwag pong idamay ang armed forces, please shield the armed forces from the political environment. Ang problema nga, nagpakain kayo sa politika. Ang sabi ni Kiko Barsaga, if you take money from corrupt politician, then you will treated like corrupt politician. Tama. Putangin na, yung mga video ninyo ni Martin Romualdez at Saldico, ano pa ba yun? Yung pumunta ho yung mga generals kay Martin Romualdez, nakipag-usap, pira usapan yun. Magkano kaya? Bawat generals doon. Magkano kaya sa'yo, Browner? Kaya yung dignidad ninyo, wala eh. Kawawa naman yung mga matitinong mga military na sinusunod yung kanilang tungkulin para sa bayan. Pero itong mga kagaya ni Browner, puta, nakakahiya ho eh. Protektahan nyo ang bayan laban sa mga kurakot, hindi nyo kaya yan. Kasi malamang sabwat din kayo. Merong issue sa 15 billion, ano pa ba? Yun yung masaklap dyan eh. Ito, dagdag pa ni Kiko Barsaga. Okay lang na di tayo suportahan ng Armed Forces of the Philippines. Basta di rin natin sila susuportahan pag nakipagdigmaan na sila sa China. Tangina talaga, alam nyo, digmaan talaga yan ang purpose ng Marcos admin sa China. Maliwanag po yan. Maraming spekulasyon eh, na pwedeng mangyari yan eh. Kasi ang digmaan sa China, Pilipinas at China, pabor po yan sa gobyernong Marcos. Yan ang putangina, wag na tayong gawing tanga. Nagagamit sa pamumulitika itong issue sa West Philippine Sea na ginugulo ng gobyernong Marcos ngayon, yung usaping pangkapayapaan dyan. Ngayon pinapalabas nila na mahal namin ang bayan.
Ang mga Duterte walang ginawa dyan sa issue ng West Philippine Sea. Ang tanga nyo. Kayo ang Pangulo. Kayo yung admin. Gumawa kayo ng paraan para sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Bakit Duterte? Itapos ng mga Duterte sa panahon ni Tatay Digong, kapayapaan yung dala. Witness yung mga mangingisda sa Baho di Masinloc. Puta yung China, nag-invest pa sa atin sa belt. Ang daming ginawang tulay. May mga ghost projects, wala. May ginawang kalsada, wala. Mga expressway, mga skyway. Ginawa yan sa panahon ni Duterte. Pinunduhan lahat. Ngayon, sa Marcos Admin, anong nagawa? Putang ina, puro poste, pangungurakot, anak ng kagwang ka. Pati ba yung release sana doon sa sa Mindanao, animal. Pinagkait pa ng bangag admin sa mga taga Mindanao, ganun katanga. Ang gobyernong ito napupunduhan sana ng China. Hindi nyo nakita yon? Ginagawa tayong tanga ng gobyernong ito. At akala nila kapayapaan ang gusto nila, hindi po yan kapayapaan. Alam nyo ba? Walang panalo sa digmaan. May panalo siguro, China. Kasi ang digmaan sa atin, wala sa China. Ang digmaan ngayon, hindi mga garan. Ang digmaan yung missile to missile. May missile system tayo. Wala. Animal naman talaga, anak ng kagwang. Oh. Meron nuclear? Wala. Anong panlaban natin sa mga yan? Hindi naman natin sinabi na pro-China tayo. O di ko mo, ayaw natin ng digmaan, pro-China tayo. Ang tanga ninyo. Isa lang ang doon, ayaw mo ng digmaan, pro-life ka, pro-Philippines ka, pro-Pilipino ka. Bakit? Putang na, kaya mo ba isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino? Sa digmaan na hindi natin digmaan? Anong mapala natin sa digmaan? Ito ha, ang mga Pilipino walang mapala sa digmaan. Ang may mapala dyan, ang makinabang dyan, ay si Bongbong Marcos, ang Marcos admin at ang mga kano. Sila ang may pakinabang dyan, pero tayo mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakinabang dyan. Tingnan mo, hindi ba kayo natatakot na may lumilipad na po? Ano ba, Air Force One ba to? Gagi, oh. Ayan, oh. Ano bang purpose nila dyan? Digmaan na ba, oh? Oh. An unplanned arrival in Manila involved a U.S. Air Force Boeing E-4B, an aircraft commonly described in media as a Doomsday Airborne Command Post. Some observers have speculated that the timing may be connected to President Trump's presence in Malaysia, but there has been no official confirmation of any link. Putsang ina, Air Force? Oh, U.S. Air Force? Nandito sa Pilipinas, ano ang purpose? Pag magtanga-tangahan tayo dito, magugulat na lang tayo, nagkadigmaan na nang dahil sa bangag admin. Sige nga, kaya ba ng Pilipinas ito? Digmaan? Ang sagot, hindi. Yan ang totoo. Alam niyo ho, ganito, malaki po ang pakinabang ni Bongbong Marcos sa digmaan. Kung sakali ipagpatuloy nila ho yan. Unang-una, mapareho sa Ukraine. Na yung Ukraine, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng laban sa Russia. Ano ho ang nangyayari? Bugbog sarado yung Ukraine, bagsak ang ekonomiya. Pero sino nakinabang? Doon. Unang-una, ang Amerika. Nakinabang sila doon. Kumikita sila. Ang Ukraine umuutang sa Amerika. Kumikita ang Amerika. So nabaon sa utang ang Ukraine sa Amerika. Pangalawang nakinabang, yung si Zelensky. Siya ang nakinabang. Mga kakampi ni Zelensky. Bakit? Hanggang ngayon, siya pa rin ang presidente. Walang eleksyon. Tingnan niyo po. Pwede yan mangyari sa Pilipinas. Na walang eleksyon. Pag nagkadigmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, diyan sa teritoryo po mismo natin, panigurado, wala pong mangyayaring eleksyon. Ito yung isa sa mga pakinabang ni Bongbong Marcos dito. Dalawa lang ang mangyayari dyan eh. No eleksyon at magdeklara ng martial law si Bongbong Marcos. Pag sumiklab ang digmaan sa West Philippine Sea. Tingnan niyo po. Tingnan mo sa Ukraine ngayon, bagsak ka ekonomiya. Pero sinong nakinabang? Amerika at sa Zelensky. Amerika, kumikita. Oh. Zelensky, presidente pa rin. Utang, gusto nyo mangyari din sa Pilipinas? Baon na tayo sa utang. Baon na tayo sa utang. At puro pangungurakot na ang nangyayari sa bansang ito. Kakayaan pa ba natin si Bongbong Marcos? So magiging 21 years pa. Kahirap-hirap, magiging 30 years. Presidente pa rin si Bangag, anak ng kamote. Oh. Yung sinabi ko, ito yung mga posibleng mangyari kung magkaroon ng digmaan. Bagsak ekonomiya natin, magkautang-utang pa tayo sa Amerika, luhod na tayo, bagsak na ho tayo. Puta si BBM, presidente pa rin. Ngayon, sa time ng digmaan, saan tayo? Magtatago. Mayroon ba tayong taguan? Mayroon ba tayong evacuation center? Oh. Puta itong mga animal na to, magsilayasan yan. Mga kawatan sa gobyerno, mga politiko. Lalaya sila. Alam niyo po, pag hindi mapigilan yung digmaan sa West Philippine Sea, pagsisiklab talaga yan. Posible po na lahat ng taga-ASEAN country kalaban natin. At mabugbog tayo, pagtulungan tayo. Bakit? Putang ina yung mga sa ASEAN country. Vietnam, Malaysia, Thailand, diba? Singapore,
Indonesia, Myanmar, na ngayon may bagong miyembro, Timor-Leste, magagalit sila sa atin. Dahil, yung mga bansang nababanggit natin sa Southeast Asia, putya, ang lalaki ng investment nila galing sa China. Pinaulanan sila ng investment ng China. Nakinabang sila ng todo. Kaya sila gumaganda ang ekonomiya. Samantala sa atin, putang ina, gapang na nyor, anak ng kamote. Gapang na gate nyor. Wala na. Ito na yung buhay ng Pilipino ngayon under Marcos admin. Ito yung nakakatakot na panahon. Pag hindi natin mapigilan itong mga hinayupak na kasamaan dyan sa Palacio de Polvoron, bagsak ang bayan. Gapang tayong lahat. Magkano na ba utang? Mag-18 trillion na. Pag magkadigmaan pa, patay kang baka ka. Magkano yung utang mo sa Amerika? Yung mga missile system, putang ina, alam nyo po kung kasi si Donald Trump at si President Xi Jinping, magandang relasyon, yun na nakakatakot eh. Kung maisahan ba tayo ba, no? Kumbaga, drama-dramahin na lang ng China at Amerika. Digmaan mo yun, digmain natin yun. Kunyari lang. Para magkautang sila sa atin, sa Amerika. Pag nagkautang sa Amerika, baon na sila. Ngayon, anong gagawin? Binta na lang ang Pilipinas sa China. Hindi po, Chinese na tayo lahat kung gano'n. Yan ang nakakatakot ba? Kasi ubog mga presidente. Eh, ngayon nga sa Southeast Asia, summit ngayon na nangyayari. Alam ko yung mga leader dyan, hindi nagustuhan itong si Bongbong Marcos. Na it's a puwera eh. Weak leader. Mantakin mo, sila, no, sila karamihan sa Southeast Asia, kaibigan sila ng China. Pero mayroong isa nagbubugod tanging animal na bansa, third world country, hirap na hirap ang bansa, galit sa China. Kaya animal, it's a puwera eh. Wala ho, sa photo op, si Bongit, putang na nakakaya. Yan. 28th Asian Japan Summit, October 26, 2025, Kuala Lumpur, Malaysia. Ba't wala si Ngiwim? Yan o. Ayan sila o, yung bagong Prime Minister, di ba, ng Japan. Prime Minister ba sa Japan? Ayan o. Yung babae. Kompleto yung miyembro ng Southeast Asia. ASEAN Nation. Pero, si Bangag wala. Wala. Ayaw talaga ng mga leader kay BBM. Hindi kagaya noong kay Digong na masaya kasama ng mga leader ng iba't ibang bansa. Bilib pa kay Tatay Digong. Pero ito, puta, it's a puwera. O ito, baka sabihin ninyo picture lang yan. Ito, may video pa galing pa sa kanila, RTVM. O, ayan o. Ayan na o, yung mga leader ng Asia, Southeast Asian Nation. Excellencies, can we first have the first formal pose in 3, 2, 1. First formal post na po yan. Pa-picture ng mga leader. Right hand over the left. Oh. Nasaan si Bangag? 2, 1. Putang ina na yan, oh. Oh. Thank you. Tingnan mo, nandyan lahat. Take your seat. Si Ngiwim lang ang wala. Puta, nakakahiya. Nasiyan po yan. Saan ba? Busy siguro pa kakasinghot ng battery. Animal, no? Pumunta ka lang doon, pahiya mong Pilipinas. Wala na, ayaw talaga ng leader sa ASEAN, sa leader ng ating bansa. Yan ang nakakalungkot. Dahil ito ay hindi magandang impression po ito sa ating ekonomiya. Ibig sabihin, itong mga bansang ito, na wala si Bangag, hindi interesado na mayroong trade partnership, economic partnership. Ayaw nila makipag-partner sa bansang Pilipinas. Unang-una na yan. Hindi ka ba nahiya dyan, Bangag? Nandyan ka? Putangin ang bansa natin, puro kurakot, mga kurakot. Corruption, sandamakmak, tapos nandyan ka. Dapat nga, hindi na siya pumunta dyan eh. Baka mag-dip-dip pa eh. Ito na nga, napahiya talaga tayo dyan. Eh, walang kwentang Pilipinas ngayon. Under Marcos admin. Eh, ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, puro ka na lang, walang alam. Kasinghot lang ata alam mo eh. Kaya wala sa photo op. Ma'am Rowena Guanzon, panay singhot. Walang magandang maidudulot itong si Bongbong Marcos para sa Pilipinas. Kahit ilang bisis ka papunta-punta sa ASEAN, anak ng kagwang, wala pa rin mangyayari sa bansang ito. Dahil ang korupsyon sa gobyerno mo, animal harap-harapan, ginagagot niluloko ang taong bayan. Kailan po tayo magkaroon ng pag-asa? May chance pa ba tayo? May chance pa ba ang mga Pilipino? Kaya nga biro ni Vice President Inday Sara, ipako nyo lang ako sa krus. Dapat tayong ipako natin sa krus, Ngiwim. Animal, oh. Pahirap sa bayan. Puro pagnanakaw lang ang alam. O ito. Panoorin muna natin saglit itong kay Vice President Inday Sara Talumpati na talagang alam mo si Inday Sara.
Presidente talaga eh. Ito sa Singapore po to talumpati muna. Pakinggan muna natin talumpati. Nagkaano yata dyan? Alam mo, tawa ng tawa si Inday Sara. Alam mo kung si Inday Sara maging presidente talaga natin? Malayo tayo sa problema eh. Yung problema mo, tawanan na lang natin eh. Nawawala yung stress mo. Isipin mo si Inday Sara, kaya makipag-communicate ng ganyan. Habang nagtatalumpati, panoorin po natin ito. Ang Office of the Vice President po, Tingnan mo. sabi ko po kanina, nagpapasalamat kami dahil tuloy ang pagtitiwala ninyo sa mga iba't ibang programa at proyekto namin. Meron po kami. Natawa si Inday Sara kasi, sagot kasi ng mga Pilipino, Amen! Nakabuti. Tingnan mo, hanggang dulo, puro Amen. Oh. Good vibes mo na. Hindi na siya natutuwa sa atin, ha? Ako, ilansang na lang mo ninyo sa krus. Ipako na lang daw siya sa krus. Hindi mapigilan ni Inday Sara sa tuwa yun ha. Siyempre, yung mga OFW, hirap na ngayong buhay sa ibang bansa eh. Siyempre, kailangan pasayahin naman ni Inday Sara. Mga OFW. Ano yan eh, gifted yan yung ganyan. Yung mapasaya mo yung tao. No? Nagtatalumpati ka, ni Vice President ka, pero nakipagbiruan ka sa mga ordinaryong Pilipino, mga OFW, nakakataba sa puso. Pako nyo na lang ako sa cross! Tuloy oh. Wait. Hindi ka tawanan sila. Meron po kami 10 satellite offices sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Meron po kami sa Kawayan City, sa Isabela. Amen ulit yan. Kaya si Intay natatawan. Goodbye. Wala problema mo dito kay Intay. Amen. Sa Manawag. Amen. Sa Manawag, sa Pangasinan. Meron po kami satellite office sa Dagupan. Amen. Meron po kami. Pero pinipigilan ni Inday Sara tumawa. Alam mo, pag ganitong presidente, wala problema natin. Yung stress ba nawawala? Good vibes yun eh. Hindi kaya ni BBM dyan, kutal-utal si BBM dyan. So Inday Sara talagang pinipilit niya talaga nandito tumawa, pero natawa kasi puro Amen yung mga Pilipino FW. No? Nga tuloy. Oh. Kami sa Santo Niño ng Tondo. Amen na naman. Extension office. Kami sa Sabi nung isa Bisaya, ayaw pong ma'am, huwag mong pigilan ma'am yung pagtawa daw ma'am, tawa lang tayo problema. Buta nakaka-good vibes eh. Lake Ross and Panay Island sa Bacolod City. Amen. Doon po ay Santo Niño din po, sa Ati-Atihan. Dito naman po tayo sa Cebu City. Nandun po kami sa bahay ni Senyor Santo Niño sa Cebu City. Good vibes. Grabe kalikit yung taga-Simba niyo. Grabe kaliki daw. Alam mo yung kaliki? Parang grabe ka, ano, yung sa Bisaya ba? Yung, ano sa Tagalog? Bisaya, bugal-bugal kaliki, no? Parang kabangag. Ganun ba yung liki? Grabe, bangag talaga. Parang, ano ba yun? Diyan, ang galing ni Inday Sara, pag ito ang presidente, tanggal lahat ng problema ng bansa. No? Alam mo yung parang, bakit nagawa yan? Ito lang, paliwanag mo ako. Paliwanag lang natin, no? Bakit nagawa yan ng mga OFW kay Vice President Inday Sara? Vice President yan, pero sila, nagbibiro sila eh. Binibiro nila si Inday Sara. Kasi nga, alam nila, ang leader na ito ay malalapitan at hindi pikon at mahal sila ng leader na ito. Alam nila ang leader na ito ay game na game para sa mga Pilipino. Kakaibang leader to guys. Pag ganyan ba, ginaganyan si BBM, puta rin na. Baka iiyak si Palaka, si Baki. Dahil ang leader na ito ay madaling malapitan. Dahil ang leader na ito, alam nila ang ugali para sa mga ordinaryong Pilipino at niyakap sila ni Vice President Inday Sara. Sa mga panahong iyan, alam niyo po ba, nawawala ang problema ng mga OFW dyan. Oo, para sa akin, naanuhan ni Inday, ay yung kasayahan dyan sa Singapore. Tuwa-tuwa sila dyan eh. Sigawan. May top. Hinangin ang bakasyon. Sagot daw kayo, Amen! Kalog talaga si Inday. Ay, parang yung liki, kalog. Mga kalog. Ayan, at least nabanggit ko. Hindi pala bangag. Yung bangag bala nasa palasyo. Dala nga tayo. Sabi ng Diyos, bibigyan kayo ng bakasyon. Amen! Ang sunod po na project namin ay Disaster Operations Center. Ito po yung pangalawa. Okay na dun, masaya na ako dun. Bigyan daw kayo ng bakasyon. Amen! Ay, palakpakan natin si Inday Sara. Isang pambihirang leader po lang ang mga gawa niyan. Hindi kaya yan ng mga ordinaryong leader. Na yung mga ordinaryong Pilipino, mga OFW, napasaya mo. Napasaya mo, hindi ka nagjojoke. Napasaya mo, nagsasalita ka, nakipag-communicate, nakipag-coordinate yung audience, nagtatawanan kayo. Ang sarap ng buhay na yan. Ang sarap ng pagkakataon na yan. Hindi ganun talaga si Inday Sara, mapagbiro rin naman si Inday Sara. Kagaya lang kay Tatay Digong, di ba si Tatay Digong? Seryoso, biglang magpatawa. Kaya,
itong ganitong klaseng leader, madaling mahalin. Pag naging presidente si Inday Sara, kayo mga dilawan, mga pinklawan, hindi to kaya ni Lini Robredo, hindi to kaya ni Bam Aquino, hindi to kaya ni Kiko Pangilinan at ni Hontiveros. Kayong mga bubonistang tangalista, hindi kaya ito ni BBM. Ang makagawa lang yan Duterte, inborn ang mga Duterte. Kaya minahal yan ng taong bayan. Minahal ng maraming Pilipino. Kaya ako meron akong nagustuhan sa interview ni Vice President Inday Sara na meron daw sa Singapore, I think transportation system, na pwedeng gawin natin sa Pilipinas. Kasi nga, ang Pilipinas ngayon, problemado po talaga tayo sa transportation system. Kaliwat ka ng traffic sana nagawa ng paraan ng gobyerno ngayon maibisan. Pero yung plano ng mga ng Duterte admin, maganda ho sana yun. Pero ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas, ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia, ano po sa tingin niyo ang sistema nakita ninyo dito sa Singapore, gaya ng transportasyon at kaayusan na maaari nating mapag-aralan at maipatupad din natin sa Pilipinas? Oo, nakakalungkot nga kasi itong pagbisita ko ngayon sa Singapore, hindi ako nakapag-public transportation dahil nagmamadali lagi. Ang gamit namin ay Grab. Pero napakaganda at napakaayos ng sistema ng Grab nila dito, no? At yung mga drivers nila ay meron talagang disiplina at respeto sa mga pasahero. Ang isa ko pang nakita na sa tingin ko ay... Stop muna tayo doon. Ang mga driver daw sa Singapore may disiplina sa mga pasahero. Nangyari na yan sa Davao. Ganyan sa Davao ngayon. Butang ina, mga taxi driver, mag-grab ka doon. May respeto sa pasahero, kahit maiwan mo cellphone doon, sa taxi, mababalik yan. Mga gamit maiwan, nababalik. Yan sa Davao. Kaya nga ako sa Davao, pag pumunta ako doon, kabaliktaran dito sa Maynila. Sa Maynila kasi, pag mag-commute ako, hindi ako nag-grab. Hindi ako nagta-taxi. Kasi sa taxi, sakay mo, kinukontrata ka na kaagad. At nakakatakot yung mga taxi driver, parang mga adik, ang mga animal. Ito sa Maynila, Hindi ako nagta-taxi kasi mahal, kinukontrata ka. Kaya ang ginagawa ko, except sa hindi kaligtas sa mga animal na yan, except sa mga matitinong taxi driver ha, maraming nanonood, hindi kayo kasama. Nag-grab na lang dinuan ko kasi kung sa grab kasi, kung ano yung nakalagay doon, yun ang babayaran mo. Wala kang problema. Pero pagdating ko ng Davao, hindi ako nag-grab. Kasi bakit? Mas mahal kasi sa grab. Pagdating sa taxi, mas mura yung taxi, baliktad nga eh. Sa Metro Manila, mahal ang taxi kasi nangungontrata, pinapatong. Mga buwaka pa yung mga ibang driver except sa mga matitino. Kaya nag-grab ako. Pero pagdating sa Davao, hindi ako nag-grab, nagta-taxi ako kasi mas mura ang taxi. Kung ano yung nakikita mo sa metro, yun lang babayaran mo. Nangyayari na yun sa Davao, kaya sa sinabi ni Inday. Pwedeng makopya ng Pilipinas, masunod natin doon sa Pilipinas, ay yung paggamit nila ng kanilang espasyo. Spaces nila, no? Dahil siguro maliit lang siya na bansa, yung Singapore, ay ginagamit nila ng maayos lagi yung spaces nila. So meron talagang, kumbaga, maayos na urban planning yung kanilang paggamit ng kanilang lupa. At ang nakita ko din ay kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman. No? So meron talaga silang mga lugar na naglalagay sila ng green open areas. At kahit saan ka man mapunta or nakalsada, meron talagang mga green pockets na makikita mo. At mga katulong yon din sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Sana ay lagi nilang ipaglaban ang disiplina, ang kaisan. Sa mga OFW mensahe yan, tuloy lang natin konti. At kawalan ng korupsyon sa ating bayan. Isa po ang Singapore sa may pinakamaraming OFW at sa inyong pagbisita, marami po ang natuwa at nabigyan ng pag-asa. Pero marami din po ang di nabigyan ng pagkakataon, makalabas at makita ka ng personal. Ano po ang mensahe po natin sa mga kababayan? Nagpadala ng suporta online o sa social media. O nga nalungkot ako kasi madami talaga ang nasa trabaho ngayon. No, yun lang mga naka-day off at nag-absent, yun lang yung at maka-afford na mag-absent sila. Yun lang yung nakasama natin ngayon. Pero ang Singapore is about 200 to 250,000 Filipinos no living in Singapore at napakalaking population yon at sayang at hindi lahat makasama ngayong hapon na ito. Pero sana ay sa susunod, always looking forward to the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Pero kahit man na hindi personal yung pagkikita namin ngayong pagbisita ko, sana ay sa susunod magkita at sana ay lagi silang nasa magandang kalusugan, bigyan sila ng mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at sana ay lagi nilang ipaglaban ang disiplina, ang kaisan at kawalan ng korupsyon sa ating bayan. Alam niyo, no, gusto ko yung ano ni Inday Sara, yung gusto niyang kopyahin, yung transportation sa Singapore. Dapat ito yung iniisip ng bangag admin, hindi yung pangungurakot. Tsaka na talaga. Dapat laging ganun. Ang iniisip mo kaunlaran, hindi yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Transportation system. No? Alam niyo po ba ngayon sa Davao, nagawa na ho yan. Oh, meron ngayong bus transportation system, ang Davao, na kasing ganda ng Japan at Singapore. At meron silang bagong bus, modern na bus. Electric yata ito. Ito, panoorin natin.
Ito yung patunay na ang mga Duterte, magaling na mga leader. Ayan o. Yan po, mga 10 bus yan eh. Ayan, 10 modern bus. Friendly sa mga, yung mga may PWD, may mga wheelchair, meron eh. Ayan po ah. Sa Davao City pa ho yan matatagpuan. At ito rin naman, bus with system, terminal. Parang terminal ba yan? Waiting area. No? Ito yung bus system. Ayan, waiting area na meron daw yan sa Japan at Singapore kahalintulad. So meron na po yung Davao. At yung bus na yan, libre po yan ha. Wala pong babayaran ang mga Dabawin nyo pag sumakay po sa bus na yan. Libre po. At ang pira po na yan, pundo po yan, ay galing po mismo sa local government unit. Wala pong ambag yan si Bangag. Wala ngang pundo binibigay sa Mindanao, di ba? Lalo na sa Davao. Ang meron lang yan, Davao City. Sa buong bansa. Ganong katindi. Kung ganito lang mag-isip si Bongbong Marcos, makipagkaibigan na lang, hindi digmaan, malamang sa malamang, aasinso ang Pilipinas ng tudo. Or economic lang ba? Ekonomiya lang. Muntakin mo tayo nga, pinakamababang tourist arrival, international tourist arrival sa Southeast Asia, anak ng kagwang. Baka habulin pa tayo ng Timor-Leste niyan. At ipakita ko rin po yung ito isa sa patunay na seryoso po ang gobyerno ng Davao, mga Duterte, na magpalago sa kanilang ekonomiya. Unlike dito sa kay Bangag admin, putang ina, wala, nagpalago sila ng mga bulsa nila sa pangungurakot. Alam niyo ba ito? Ito rin transportation system din po ito. Matatagpuan rin po ito sa Davao. Panoorin natin para sa mga bubunista. Ito ang pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas at ginamitan di umano ng advanced Japanese cutting-edge. Ito ang Davao City Bypass Construction Project. Nang matatapos ang konstruksyon. With their Twin Tunnel Bypass Road Project, Inaasahan na ang proyekto ay magpapabuti sa transportasyon at makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Davao City na mag-aambag sa kaunlarang pang-ekonomiya at urban development ng Davao City at ng buong rehiyon ng Davao. Ayan o, pinakauna. Yung pinakamahabang. Ito ang pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Kung ganito po ang gagawin ng gobyerno ng Pilipinas, putang ina. Sarap ng buhay ng Pilipino, asinso tayo eh. Pero hindi nga ho kaya yan ng gobyernong Marcos. Hindi kaya ni BBM. Yan, sa Duterte admin yun eh. Kaya yan ng mga Duterte. Putang ina ng mga Marcos, ang kaya nila pangungurakot lang, anak ng kamuti kayo. Mula noon hanggang ngayon, puro kayo pangungurakot. Hindi ba kayo nabusog? Kaya nga sabi nga ni Bayani Agbayani, pitos pa lang kami, animal, magnanakaw ng angkan ninyo, anak ng kamuti. Pakinggan nga natin si Bayani, naalala ko si Bayani, ito. Di ba nakahiya ito? Sabi ni Bayani, pitos pa lang kami, magnanakaw na kayo. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Correct. Maganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido. Ang apelyido nyo. Marcos. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Correct. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nanawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapal ng mukha. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay. Bitay ang hapon. Correct. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, Sila Electrica. Gawin nyo po yan. Sana po gawin nyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Kasama doon ng thunder eh. Maubo sila. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo ng araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Marcos. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Di ba ho sa poll? Mula pa, pitos pa lang kami, magnanakaw na kayo. Lolo nyo, papa nyo, ikaw, magnanakaw na kayo. Isang apelido lang ang magnanakaw. Walang iba, Marcos. Pinsan nyo, magnanakaw. Ayan. Pinsan nyo si Tambalos, tas magnanakaw. Hindi pa pagising ang taong bayan dito. Ito yung sinasabi ni Kung Pulong Duterte, Browner. Kung hindi mo kayang protektahan ang taong bayan sa mga kurakot sa gobyerno, putangin na huwag kang magmayabang na kayang protektahan ho ninyo ang mga Pilipino pagdating sa digmaan. Nik-nik nyo. Water cannon na nga ho. Galit na kayo, takot na kayo. Paano pa pag misil-misil na yun? Animal. Okay sana kung pwede yung tikbalang, aswang, kapre, panike. Ay, okay ho sana yan. Kung totoo man lang, mamamarang. Yan, meron tayo, mamamarang. Mga adik, ay, ang daming adik sa Pilipinas. Pangiwi-ngiwi na nga eh. Yung iniwan ni Bibing dito sa Pilipinas, puro mga budlat ang mata, lubog. Tangin ang buhay na ito. Kaya, sa nakikita ko, pag si Inday Sara maging presidente, may liwanag ang buhay. Pero, ito rin ang nakakatakot. Pag matuloy yung digmaan, panigurado,
ang mangyayari sa atin ay dilubyo. Dahil pag nagkataon, hindi na bababa sa pwesto itong si Bongbong Marcos, kagaya nung nangyayari kay Zelensky daan sa Ukraine. Bagsak ang ekonomiya, sila pa rin ang mumumuno ng ating bansa. Ito ang bantayan ho natin. Huwag naman ho sana animal parang awa mo na bangag ka. Magandang araw po sa ating lahat, Bisdak Pilipinas. Laban lang para sa bayan. God first.